Naghahanap ka ba ng underbone 150 na maporma, tipid sa gasolina at kaya makipagsabayan sa ibang bigating 150cc underbone motorcycle dito sa Pilipinas na syempre sasakto din sa budget mo? Sakto ang pinapanood mo mga idol, pasok ang isang motor ni Rusi dyan para sa'yo na di naman bago at di naman masyadong luma na si Rusi Flame 150i. Yes po, 150i na po siya dahil kung sa papormahan di rin papahuli lalo na sa patipiran ng gasolina, and when it comes to performance ay kaya nitong makipagsabayan sa mga leading brand. Pero syempre depende pa rin yan sa opinion mo. Pero bago ka humusga dyan mga idol ay alamin muna natin kung ano ba o ano nga ba ang meron dito sa motor na ito. Sulit nga ba ito bilhin kesa sa mga nagsisitaasang 150cc underbone motorcycle dito sa Pilipinas? Alamin natin yan. Welcome to Haji Motovlogs and this is Rusi Flame 150i. Let's go! Para magsagawa ng walkthrough at review at syempre price update nito ay nandito tayo sa isa sa mga branch ng Rusi na matatagpuan sa Poblacion National Highway, Candelaria, Zambales. Unahin natin sa kanyang makina na mayroong kargadong 149cc engine displacement, single cylinder, 4-stroke po siya, single overhead cam, 2 valves at air-cooled po ang ginagamit sa pagpapalamig ng makina. Kalkuladong paggamit ng gasolina naman ang kanyang fuel system na mayroong EFI o Electronic Fuel Injection na nag-a-average naman ng 47 km per liter. Para naman sa kanyang transmission, gumagamit ito ng manual transmission na kung saan meron tong clutch at cambio at recommended sa mga baguhan na mag-practice maigi. Ang bore stroke naman nito mayroong 57.3mm by 57.8mm. Kaya naman mag-produce nito ng maximum power na 7.8 kW at 7,000 RPM na may peak of torque na 11.5 Nm at 5,500 RPM. At ngayon, tara na, ikutan na natin ang Rusi Flame 150i kung ano pa ba ang meron sa motor na ito. Let's go! Unahin natin sa kabuuang disenyo na merong slim and sporty look design with aerodynamic and aggressive talaga mga idol. At sa itsura nga nito, meron po siyang mix with Honda RS 150 na merong pagka-Raider 150 look. Sa color combination naman ay napakaganda at napaka-visible nito sa daan dahil meron po siyang yellow and black color combination. At sa hugis nga at itsura nito ng kanyang headlight ay kamukha talaga ng RS 150 or Honda RS 150 na merong letter Y para sa kanyang daytime running light. Sa kanyang headlight dito sa harapan at signal lights ay gumagamit na po ng LED, mas visible at mas sipito sa daan. Suspension naman nito sa harapan ay gumagamit ng telescopic fork. Big disc brake naman na wavy with 2-pot caliper ang gamit nito sa braking system na merong 2-tone mags at merong sukat na gulong na 70/90/17 at tubeless na po ito mga idol. Bandang likuran naman ang taillight ay napaka-sharp edges design at syempre gumagamit na rin ito ng LED. Ang kagandahan naman ng signal lights dito sa likuran ay stem niya ay flexible mga idol, iwas bali kung sakaling matumba ka, at ito ay gumagamit ng LED din. Dagdag sporty at napakalinis tignan talaga kung underneath ang likod nito mga idol. Ang suspension naman sa likuran ay gumagamit ng monoshock o center shock absorber, disc brake naman with 1-pot caliper para sa kanyang braking system, 2-tone mags din po ang ginamit na may sukat na gulong na 110/70/17 at tubeless na po ito. Dito naman sa bandang gilid ay meron siyang very aggressive decals na may minimal linings and mga tuldok-tuldok. Makikita rin natin sa kanyang gilid na meron siyang information dito sa kanyang fuel system na nakalagay na EFI equipped na po ito. Ang kagandahan dito, meron po siyang kickstarter na kung saan malaking tulong kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo. Solid din ang ginamit dito sa kanyang pillion putres na sporty look design. Alloy ang gamit nito sa kanyang materyales na merong ngipin-ngipin para sa kanyang anti-slippery. Parang aftermarket naman ang kanyang muffler na meron siyang stainless steel na ginagamit. Napakaganda din tignan talaga. Dito naman sa gilid ng puwetan ay merong boldy decals na Flame 150. Solid. Dito naman sa kabila kung anong makikita natin. Syempre makikita din natin kung anong decals sa kabila ay meron din dito sa kabila na decals. At racing talaga ang design ng half shifter nito mga idol na merong 5-speed gear shifter.
Para naman sa hatak ay gumagamit ito ng chain and sprocket with cover na plastic na very sporty ang design at mas safe ito at protection ito sa kadena. Dito rin matatagpuan ang kanyang separate and traditional key para sa underseat compartment. Napaka-basic. Angat naman tayo sa bandang itaas mga idol at unahin natin ang kanyang handlebar. At ito ay gumagamit ng naked o hubad na handlebar. Para naman sa switches and buttons, sa kaliwa ay mayroong on and off ng headlight, high and low, turn lights at busina. Sa kabila naman ay merong electric starter lamang. Sa handles and controls naman, sa kanan ay merong throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa ay hand grip with clutch lever at sa brake naman ito ay foot brake para sa likuran. Console panel naman ay gumagamit ito ng fully digital console panel na kung saan mas easy to read at mas accurate ang mga meter at gauge na dapat mong malaman na merong aggressive design sa kanyang bandang gilid. Sa kanyang susian ay gumagamit ito ng manual shutter lock key, napaka-basic na mayroong function na on-off and shutter on-off. At ang kagandahan dito sa kanyang mga katunggali pagdating sa underbone 150cc ay meron po siyang USB charging port area na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Sa upuan naman ay simpleng tabas ang ginamit. Kalmot po sa cover naman ang kanyang gamit sa kanyang cover with embossed logo ng Rusi na malambot naman ang foam para sa yag bowls, eco at wet packs. At pagdating naman sa kanyang underseat compartment, wala po siyang compartment. Pero sabi ko nga, meron lang siyang kupit compartment na kung saan mo lang pwedeng isingit-singit dyan, na meron po siyang airbox. Dito rin matatagpuan sa kanyang underseat ang fuel refiller with tap-on gas alulod system na merong 5.5 liters fuel capacity. Sa kanyang body dimension naman ay merong 1,960mm, lapad 675mm at ang haba nito is 1,280mm. Pasok na pasok sa mga city driving dahil napaka-slim ng body nito. Kayang ipasok-pasok at isingit-singit sa traffic. Para naman sa seat height ay meron sukat na 770mm, bigat 118kg. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height na merong 58 kilo at kayang-kayang abutin ng floor ng dalawang pako at walang problema sa handles kung sakaling imamaniobra mo ito. Last but not the least, pag-usapan natin ang kanyang price update dito sa Rusi Candelaria. Ang cash nito ay nasa 67,000 pesos. Para naman sa down payment, meron po siyang 3,500. Para sa 3 years contract monthly installment, 3,115 na merong rebate na 300 pesos. Paalala lang mga idol, ang presyo ay pwedeng magbago, depende po yan sa lugar, promotion at dealer at napapanahong problema. At ayun na nga mga idol, para sa akin ay sulit din para sa mga budgetarian na customer na sa mababang presyo ay ma-enjoy nila ang motor nito dahil sa looks, features at performance. At kung galit ka naman kay Rusi at brand conscious ka talaga na merong kakayahan na bumili ng high branded na motorcycle, ay ikaw ang bahala. Pero ba yan mga idol? At di lahat ng tao pare-parehas ng laman ng bulsa. Utak din minsan. Pero kung ikaw nga ang tatanungin mga idol, sulit nga ba o hindi? At kung motor mo ngayon ay Rusi Flame 150i, anong masasabi mo sa motor mo? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. Para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Moto Vlogs TV. Ito po si Haji from Haji Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out!